At last, ito ang SNN. Matapos ang lahat ng duda at bulong-bulungan, Willie Revillame at last. Sinagot na ang lahat sa usaping papasok daw siya sa 2010 election lineup. Marie Lozano has the story now na. Confronting the issue at last. Willie Revillame sinagot na ang usap-usapang pagpasok niya sa politika. September 21 sa kanyang pagbabalik sa Wawawi, inabangan ang announcement ni Willie sa inaakalang pagsabak niya sa halalan. Sa 2010 po, hanggang November na lang bago mag-file. Okay. Mga kapamilya, mga kababayan, babalik kami. Pero sa isang fashion show kung saan espesyal na panauhin si Willie, napili ng host na ihayag ang kanyang desisyon na di sumabak sa politika. Ayaw din daw kasi ni Willie na iwan ang pag-host sa Wawawi. Mahirap kasi magsilbi nang di bukas sa loob mo eh. Dapat ready ka na for that. Mata mo lang walang latay dyan eh. If you're a politician, hindi ka naman pwede magpatawa every day. Di ba? I think yung laughter ang importante sa ating mga kabayan. Alam din daw ni Willie kung magulo ang mundo ng showbiz, mas masalimuot ang politika. For example, meron ka mga nai-invest sa sarili mo. Meron ka may mga luho ka sa sarili mo. Pag nasa politics ka, hahanapin ka, saan galing ang pera mo? Politician ka, talagang hindi ka dapat mayaman. Nakinig din si Willie sa payo ng King of Comedy na si Dolphy na wag nang tumakbo sa eleksyon. Pero hindi man sa 2010, paghahandaan daw niya ang pagsabak niya sa politika. Meron time for that. Kung hindi man ngayon, maybe someday, maybe after 3 years, maybe after 6 years. Depende yan. Saka ako, pakikiramdaman ko muna kung gusto ko talaga ng taong tumakbo. Ayon din kay Willie, bukas pa rin ang Wawawi na mag-guest ang sino mang kandidato o partido. Para maging open sa lahat. All the presidentiables, welcome yan. Basta they have to talk to the management. Ako si Marie Lozano para sa SNN Showbiz News Ngayon. And speaking of elections, di nga ba boto ang Kim Herald fans kay Alex Gonzaga? Di raw nagustuhan ng mga fans na Kim Chiu at Gerald Anderson ang naging takbo ng talk show ni Alex, kung saan topic ang love team. At si Alex at last sumagot. Now na. This won't be their last face-off. Sapat ang Alex Gonzaga versus Kim Herald fans. Tumitindi nga ba? Ito, di umano ang pinakamasakit na komento ng ilang masusugid na fans ni na Kim Chiu at Gerald Anderson na nagpaiyak sa young actress host na si Alex Gonzaga. Hindi, kasi ganito muna pasok. Ate, bakit? Ay, hindi ako ganyan na pakaway mo! Amin ko Ganun na, tayo, iniyakan mo. Umiyak Kasi lang. napektuhan siya. Kasi, syempre, sasakit ang sinasabi sa kanya. Nagsimula raw ito matapos mapag-usapan sa talk show na kinabibilangan ni Alex ang tungkol sa pagpapareha kina Kim at Gerald sa iba't ibang mga artista. At bilang host ng programa, si Alex na wala naman daw nabitawan na masasamang salita on Kim and Gerald, napagtuunan pa rin ang galit ng mga fans. Iba, nagre-react na lang sila kahit hindi naman nila alam. Pinadagdagan na lang nila. Eh since baka pag nakita ni Kim, gumawa na sila kasi ng story. Pinalala na nila yung sitwasyon. Pero siguro nilalabas lang nila yung nararamdaman. Pero bago pa man lumaki ang issue, dumiretso na agad si Alex kay Kim para ayusin ang lahat. Hindi naman talaga sila galit sa kanya. And sinabi ko na sa kanya yun sa phone. Tumawag siya sa akin, nag-usap kami. Sabi ko, ano ka ba? Tama na. Sabi niya, oh sige, basta huwag na sila magagalit sa akin. Sabi niya, ano bang paborito nilang pagkain? Sabi niya. Friend kami, sobrang close namin dati sa my girl. Bumibenta din sa akin yung mga jokes niya. Na ako na-assurance na, oh okay lang yan, wala namang problema. So yun, okay na ako. At si Kim, nagbigay na rin ng reaksyon tungkol sa kanilang overly passionate supporters na labis na naaapektuhan every time may lumalabas na issue involving her and Gerald. Siyempre, di po namin sila makokontrol. Mahal nila kami and mahal din namin sila dahil kung hindi po dahil sa kanila, wala po kaming movie, wala po kaming teleserye. Grabe sa lahat-lahat ng natatamasa namin ngayon dahil sa kanila. Dahil kahit saan kami pumunta, kahit saang show, nandun sila para supportahan kami. Ano may issue? Yun nga, I wanted to find out sana. Kung ano nasabi ni Alex or was it a comment, was it a discussion? Saan ang galing ika nga? Yes. Yeah, well, We'll find out. we better for Sunday para at least alam natin talaga what we're talking Abangan about. niyo po sa labas. Pero ito ang exciting. On Wednesday, may taping na kami ni Kim. Uy, we're tight na. She likes me. Ito naman ang lumalevel kina Kim and Gerald sa pagka-sweetums. Nakakaloka. Rufa Gutierrez and Zor Legaspi, oh my gosh, naging mga 15 years old nang pag-usapan ng kissing scene nila sa ginagawa nilang horror movie now na. Beneath Southern Arms at last.
Rufa and Zoren, naghalikan na. Muli ngang nagbabalik ng balance sa big screen ang ex-lovers na sina Rufa Gutierrez at Zoren Legaspi. Ito ay para sa Manila Film Festival entry ng Regal Films na Shake, Rattle and Roll 11. At sa pelikulang ito, muli nga daw makikitang mag-kiss ang dating magkarelasyon. Bagay na ikinapanibago daw ni Rufa at Zoren. Actually, naninibago nga ako kasi I've done Desperados 1, I've done Desperados 2, tsaka 2 teleseries. Pero never na lumabas yung topic na kailangan may kissing scene or kailangan may romantic involvement, ganyan. So parang first time to. So usually, sasabihin ko kay mami, ay naku, ayaw kong gawin yung scene. Pero kanina, hindi ko na nasabi kasi nga wedding scene nga naman. Kailangan sa storya, kaya ako pumayag. And dahil syempre, si Zoren yung leading man ko, comfortable na ako sa kanya. Actually, yung staff and the crew ang panay talkshow sa amin. Kasi kami, relax naman kami sa isa't isa. Kaya... Blush ka nga eh. Nanginginig ka, hindi mo nga masabi yung till death do us part, no? Ganun ba yun? Ewan ko, kailangan panoorin nila yung movie para makita nila kung sino yung... Kung ako ninervyos o yung kamay niya malikot. Oh my God! Ay, so wonderful. Of course, hindi siya malikot. Inaano ko lang na parang, you know, tapusin mo na kagad yung eksena, no? Pero gaano naman kaya katagal ang nasabing kissing scene? Napakabilis nga. 5! Ninamnam mo naman 5? Kapal mo! Okay, maybe 3 seconds. It was very wholesome naman. Sabi ko nga, feeling ko para akong 14 years old kasi napaka-wholesome nung kiss. Yeah, it's correct. Pero yung kamay mo medyo naughty while... Ay, ang kapal mo Of course not. Kasi yung shot kasi hanggang dito lang pero yung Hindi, kamay... kasi nga, ibig ko sabihin, wag mo naman masyado akong i-kiss, no? Okay, Zorro. Belo sa kay Rufa. Ano ba yun? Malalaman natin pag napanood explain natin. mo yan sa Sunday kung bakit gano'n na ano. Kasi kung may Kimeral, dapat may Zorro. I have no idea. Alright, anyway. Okay, now we know the issue because nasabi na sa sobrang kapayata ni Kim, she looks like she has TB already. My God, I wish I were that Kim. Ako rin. Oo, ang diba? beautiful. Correct. Oh. Susunod mga kaibigan, Angelica Panganiban. Pressured na sa ibibigay na birthday gift kay Derek Ramsey. Pero ang sagot ni Derek, presents mo lang, Angel, okay na. Wow, pero sabi rin ni Derek, jokes are all half myth. Oo nga naman. That's Kaya mas true. matense ka ngayon, Angel. At si Mommy Junicia Pacquiao. At ang idol niyang si Imelda Papin. Nagpagalingan sa Biritan. Susunod na yan sa SNL.